Sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. So, sasagutin po natin yung tanong na, meron ka na bang tiyak na kaligtasan? Natitiyak mo ba na pag namatay ka, nagkaroon ng aksidente, let's say nagbibiyahe ka katulad ko, tapos na aksidente ka, makakapiling mo talaga yung Diyos ng pangwalang hanggan? Do you have eternal security? So, ano po ba yung concept ng eternal security? Eternal security is often misunderstood. While it's true that those who are truly saved will never lose their salvation, not everyone who professes faith has genuine saving faith. Hindi po lahat ng nagsasabi na Kristiyano ako, kumikilala ko kay Kristo ay ligtas. Kasi pwede namang tayo maging professing Christians, yung sinasabi lang ng bibig natin, pero sa puso talaga natin wala. This is why many theologians prefer the term perseverance of the saints. Perseverance of the saints. Ibig sabihin, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, magpapatuloy ka talaga. You will continue in the faith. It means that true believers will endure in faith to the end. Not by their own strength, but by God's preserving grace. This is both a comfort and a call to examine ourselves in the faith. Now, sabi po dito sa John, chapter 10, 27-29, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kaya po tayo naniniwala sa eternal security dahil kung ikaw ay tupa ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po rito, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So yung mga tupa ng Panginoon, kung tunay na tupa ng Panginoon, susunod talaga, nakikinig kay Jesus at sumusunod kay Jesus. Yun yung dalawang importanteng prerequisite para masabi mo na ikaw ay tunay na mananampalataya na ligtas ka talaga. Nakikinig sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Sabi po rito sa verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak. Yung mga tupa, totoong tupa ng ating Panginoong Jesucristo, meron silang buhay na walang hanggan at sabi rito, kailanmay hindi sila mapapahamak. Now, pag sinabi nating kailanmay, ano po ibig sabihin nito? Kailanmay. Ang ibig sabihin po nito, kahit kailan, kahit anong mangyari, sila ay meron ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak. Yun po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo rito. Kailanmay, hindi sila mapapahamak. Kahit anong mangyari, kahit kailan, hindi na sila mapapahamak. Kaya po naniniwala tayo sa eternal security. Na kapag ikaw niligtas ng Panginoon, habang buhay ka na, forever ka nang ligtas, for eternity, walang hanggang ka nang ligtas. Once saved, always saved. Hindi yan yung parang bumbilya na naligtas ka ngayon, pag nagawa ka ng kasalanan, on and off, parang bumbilya lang, no? Parang nagpapatay sindi ka lang ng ilaw. Marami po mga Kristiyano, ganun po yung paniniwala, and I respect them. Pero ako, convinced po ako sa sinasabi ng maraming mga verses sa Bible, na meron talagang eternal security. Na ang Diyos, He is the preserver and the keeper of our salvation. We don't keep our salvation kasi kung tayo yung keeper of our salvation, hindi natin mawawala lang yung salvation sa atin. But since God is the keeper of our salvation, siya yung nag-iingat ng ating kaligtasan, kaya naniniwala ako sa eternal security. Hindi mawawala ang ating kaligtasan kasi ang Diyos ang tagapag-ingat ng kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nasa kamay ng Diyos at wala sa ating mga kamay. Kaya po sabi dito ng verse na ito, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ibig sabihin mga kapatid, tayo nasa kamay ng ating Panginoon Jesucristo at walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Panginoon Jesucristo. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ibig sabihin, tayo nasa kamay ng Diyos at walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos. That's why we believe in eternal security. So ito po yung ating katuruan ngayong umaga. Not all professions of faith are genuine conversions. Hindi po lahat ng nagsasabi sa dila lang, no?
may katuruan po ang ating Panginoong Jesucristo diyan eh. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, pwede kang kumilala sa Panginoon. Pwede kang sa bibig mo, sinasabi mo, si Jesus ay Panginoon. Pero hindi ka naman ligtas. Bakit? Kasi ang kailangan po natin ay genuine conversion, hindi po profession of faith na sinasabi lang ng dila natin. Yung genuine conversion po, may pagbabago talaga sa ating puso. May pagbabago talaga sa ating buhay. Kaya po ang sabi rito sa verse 27, no? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang isang tupa na walang pagbabago ng buhay, walang pagbabago sa puso, pwedeng makinig yan pero hindi susunod. Pero ang tunay na nagbago ang buhay, nagbago ang puso, nagbago ang damdamin, nagbago ang disposisyon, nagbago ng, tunay na nagsisi, ay susunod talaga sa ating Panginoong Jesucristo. So, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sila yung may eternal security. So, not all professions of faith are genuine conversions. Pangalawa po, true believers are preserved by God and will persevere in faith. Yung totoong mga mananampalataya po, sila ay preserve. Again, tayo po yung nasa kamay ng Diyos. Hindi po tayo ang nag-iingat ng ating kaligtasan as if yung kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Ang kaligtasan po ay nasa kamay ng Diyos. True believers are preserved by God and will persevere in faith. At bilang tanda po, or bilang pruweba, o bilang ebidensya na tayo ligtas nga, tayo po yung nagpapatuloy sa pananampalataya. True believers are preserved. At the same time, tayo po, we persevere in faith. Napakaganda po ng mga verses sa Bible like Romans chapter 8 verse 38 to 39. Makikita nyo rito talagang there's no other way to interpret this but to, believe that we are eternally secure, that God is preserving us. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi po rito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, wala po makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng ating Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. We are eternally secure. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung biyaya ng Diyos sa atin, hindi na mawawala yan forever. At bilang tanda po na tayo tunay na mananampalataya, tayo po yung nagpapatuloy sa pananampalataya. Tayo po yung nagpapatuloy sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Number 3 po, God secures our salvation and genuine fruit will show it. Ang Diyos po, siya yung keeper ng ating salvation. At meron pong palatandaan na talaga tayo ligtas na. Yun po yung genuine fruit. Yun po yung fruit of the Holy Spirit. Yun po yung pagbabago ng ating mga buhay. Tandaan po natin mga kapatid, tayo po yung naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay siya ring biyaya na nagbabago sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ng kaligtasan, meron talagang proof, merong pruweba, merong ebidensya na tayo mga ligtas nga. Sabi po rito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Yung biyaya ng Diyos, yun yung nagliligtas sa atin. At the same time, sabi rito, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ibig sabihin po, yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, nagliligtas sa atin, at the same time, nagbabago sa atin. Isang pruweba po na tayo ligtas nga, meron tayong pagbabago sa ating mga buhay. Now, kaya ito, mahalaga ito mga kapatid, I hope hindi tayo mag-focus sa assurance of salvation. Sa halip, mag-focus tayo sa ebidensya ng salvation. Kasi po, pag nag-focus tayo sa assurance of salvation, baka isipin lang natin, ligtas na tayo eh. Baka magkaroon tayo ng false assurance. Na kahit walang pagbabago sa buhay natin, talagang iniisip lang natin, naniniwala naman ako kay Jesus, ligtas na ako. Ang problema, baka magkaroon tayo ng false assurance. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na nagpo-focus tayo sa ebidensya ng kaligtasan rather than the assurance of salvation. Now, pagdating po sa application natin mga kapatid,
Let's examine ourselves. So examine your faith to see if you are truly in Christ. Siyasatin po natin ng mabuti yung ating mga puso kung tunay nga tayo na kay Kristo Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Kaya, ngayon po, siyasatin natin ang ating mga sarili. Kahit nasang lugar tayo, maybe nasa kwarto mo, o nasa sala, o habang kumakain. Siyasatin natin yung ating mga sarili. Tingnan natin, talaga ba tayong tunay mga Kristiyano? Tunay ba talaga yung ating pananampalataya? Meron ba tayong ebidensya na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? May ebidensya ba na tutunay yung pagiging Kristiyano natin? Examine your faith to see if you are truly in Christ. Number 2 po, endure in faith, trusting in God's sustaining grace. Yung tunay po na mananampalataya, nagpapatuloy. Pwedeng, yung iba po kasi, backslide. No? Ay, wala, hindi na Kristiyano yan. Now, yung isang tunay na mananampalataya, kahit pa madulas yan, kahit pa bumalik sa kasalanan yan, kung tunay na Kristiyano yan, babalik at babalik yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, meron ba sa atin ngayon na nagpakalayo-layo sa Panginoon? Sabihin na natin nag-backslide. Now is the time to go back to your Savior, the Lord Jesus Christ. Yung pagbabalik mo sa Panginoon, yan ang katunayan na ikaw nga ay ligtas. Sapagkat ang tunay na ligtas, ang tunay na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, ay lagi at laging babalik sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi at lagi. Hindi ka pababayaan ng biyaya ng Diyos na magpakalayo-layo at tumalikod sa Panginoong Jesucristo. Kung ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa iyo, ang biyaya din ng Diyos ang magpre-preserve, magpapatuloy ka sa biyaya ng Diyos. So, endure in faith, trusting in God's sustaining grace. Pangatlo po, encourage others to pursue holiness, not false assurance. Ako, guilty po ako kasi dati, lagi kong ini-encourage yung mga tao na, oy, ligtas ka na, kahit anong mangyari, ligtas ka na. Minsan, nare-realize ko, maraming tao, nako-convince na ligtas na nga sila kasi salvation is by faith through Christ. Parang pinangatawan na nila, pinanghawakan na nila yon na nananampalataya ako sa Panginoon Jesucristo, ligtas na ako. Kahit na walang pagbabago sa buhay. So, mahalaga po mga kapatid na hindi tayo nagbibigay ng false assurance. Sa halip, ang tinuturo natin sa mga tao, pursue holiness. Sumunod ka sa Panginoon. Sumunod ka sa katuwiran. Ipakita mo talaga na mayroong pagbabago sa iyong buhay. Dahil ang pagbabago ng buhay, yan ang ebidensya ng tunay na kaligtasan. At kung meron kang kaligtasan, meron kang assurance of eternal security. So mga kapatid, encourage others to pursue holiness. I-emphasize natin yung evidence of salvation rather than assurance of salvation. Now, para po sa ating discussion, why is it important to focus on the evidence of salvation rather than the assurance of salvation? Talakayin po natin yan, mas palalimin pa natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father in heaven, thank you for your faithfulness in holding me fast. I rest in your promise that no one can snatch me from your hand. But Lord, I also ask you to search my heart. Let me not be content with mere outward religion or empty profession. Help me walk in true repentance and obedience, bearing fruit that glorifies you. When I am weak, remember me that you are strong. Strengthen me to endure, to keep believing, and to finish well. Thank you that my salvation is secure, not because of me, but because of Christ. In His name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Bea na partner po natin para sa devotion natin na ito. Pagpalaingan ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.